Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. First of all, gusto ko pong magpasalamat ulit sa mga nag-subscribe at sa mga nagko-comment po sa ating Pick a Card reading. Ngayon po, napagpasyahan ko na gumawa ng reading na hindi po pick a card. So, para po ito sa Divine Feminine or Divine Masculine na naghiwalay or walang closure sa isa't isa. So, po pwede pong kung ikaw ay Divine Feminine or Divine Masculine na hindi nakakuha ng closure sa person mo, ginosting, or bigla na lang kayong hindi nakapag-usap, maaaring ito yung reading para sa'yo. So, generally, reading po ito. So, ulitin ko po ulit. Take what's resonate lang po. Sana makapagbigay ng healing messages sa inyo yung mababasa natin ngayon or magbigay ng comfort. So, gagamit ako for tonight ng 3 oracle messages card. So, medyo mahaba po yun. Marami po kayong maririnig na messages para doon sa Divine Masculine nyo or vice versa, Divine Feminine. Then, gagamit tayo ng tarot card. Okay, so sisimulan ko na po ang reading natin. So, na-cleanse ko na po yung mga card. Nakapag-pray na rin po tayo para makapagbigay tayo ng accurate messages. Okay? So, start na tayo. Ng tarot. Okay. So, gagamit tayo ng Rider-Waite tarot deck para malaman natin ano ba yung messages or dapat malaman ni Divine Feminine or Divine Masculine na sitwasyon nila. May closure ba kayong makukuha? Bakit kayo naghiwalay? Bakit kayo nag-ghosting? Bakit kayo biglang hindi na lang nag-usap? So, titingnan natin. Messages and situation ni Divine Feminine or Divine Masculine. Mga nag-ghosting, mga hindi nakakuha ng closure. Okay, tingnan natin ha. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please subscribe po sa ating channel para lumaki po ang ating community. And pwede rin po kayong magbigay ng idea or ng suggestion sa ating comment box kung ano po yung mga gustong reading pa na aabangan ninyo sa channel para yun po ang gawin natin. Divine Feminine, Divine Masculine. Ano ba ang sitwasyon ngayon? Anong sitwasyon ngayon na dapat malaman ng bawat isa? Bakit hindi ka na lang nagparamdam? Or magpaparamdam ka ba? Babalik ka ba? Tingnan natin kung ano mababasa natin sa card. Take what's resonate, guys, ha?
And kapag ka hindi nag-resonate sa inyo yung messages, wag po nating ipilit. Okay. First card, Ace of Cups. So, maaaring yung mga nanonood sa atin ngayon, Divine Feminine, Divine Masculine, is water sign, Scorpio, Pisces, and Cancer. Meron akong nakikita dito na yung iba sa inyo, mahal nyo pa tong person na to. Or meron din ako nakikita na gustong mag-offer pa rin ito, gustong bumalik. Kasi mahal ka pa. Mahal ka pa nung person na yon. Divine Feminine, Divine Masculine. Messages. Meron din ako nakikita dito nag-uumapaw pa yung love. Kasi siguro nga, wala kayong closure kasi nitong taong to, or hindi ninyo nasabi sa isa't isa yung mga dapat ninyong masabi. Eight of Swords. So, may nakikita ko dito na karamihan sa mga divine feminine natin is sobrang nasaktan dun sa nangyari na separation. Kasi sobrang mahal nyo tong person na to, o sineryoso nyo siya talaga. Yung iba rin dito is Sagittarius and air sign, Aquarius, Libra, and Gemini. Meron ako nakita dito na yung iba sa inyo, alam mo yung pakiramdam na hindi ka kasi nakakuha ng closure kung divine feminine ka man. Pero mas matimbang sa akin dito na naririnig ko is si divine feminine. Divine feminine. Hindi mo alam kung magmo-move on ka na ba? Kakalimutan mo na ba tong person na to? Or hihintayin mo pa siya? Four of Wands. Alam mo, meron ako nakikita dito na minsan pwedeng nakasama mo to ng matagal sa buhay, naka-live-in mo itong person na to. Yung iba sa inyo pwedeng ikinasal pa kayo nitong person na to, or nakabuo kayo ng pamilya. Meron din ako nakita dito na matatag na yung pundasyon ninyo nitong person na to. Meron din ako dito nakikita na yung iba sa inyo nag-hold on pa. Kasi umaasa kayo na baka sakali magkabalikan kayo, mabuo pa ulit kung ano yung nasimulan ninyo, kung nagkahiwalay man kayo. Kasi wish fulfillment nyo ang isa't isa. Pwedeng minahal ka rin naman talaga nitong
divine masculine na to. Minahal ka naman siguro nito talagang, nitong lalaki na to. Nakikita ko rin na meron iba sa inyo na gusto nang maka-move on eh. Gusto nang makawala doon sa connection ninyo. Pero mahirap para sa mga feminine natin. Okay, tingnan natin. Ano ba yung messages para sa ating mga divine feminine and divine masculine? Sa mga situationship. Cricket. Silence. Non-action. Ano may nakikita ko dito na stagnant kasi yung connection. So, both side, walang clue. Wala kayong, alam mo yun, wala kayong idea kung ano na bang nangyari. Walang idea yung male kung ano na bang nangyari dun sa divine feminine niya. And walang idea yung female kung ano bang nangyari na dun sa guy. Or po pwedeng nahihirapan na yung mga divine feminine natin, yung mga female natin dito na nakikinig. Kasi stagnant Walang action. Walang action. Yung guy. Malakas talaga yung nakikita ko dito na karamihan sa nag-hold on at naghihintay is yung mga female or divine feminine natin. Escape, vacation, hideaway, adventure. Meron ako dito nakikita na yung iba, para malibang yung mga sarili nila, nagtitake ng vacation, namamasyal, para makalimot. Or meron akong narinig, yung iba nag-hoping na sana makasalubong nyo yung person na yon para dun sa mga divine feminine and divine masculine na malapit lang sa isa't isa. Pero hindi nag-uusap. Wini-wish ninyo, vice versa But most kasi dito, babae talaga yung nararamdaman ko na sana makasalubong nyo yung masculine na yun. Projected. Future, days, weeks, months. Alam nyo, meron akong nasisense dito na matagal na rin na wala kayong communication nito. Matagal nang stagnant. Matagal nang hindi nagkikibuan.
hindi nag-uusap. Pwedeng may kanya-kanya na kayong way na tinatahak. Or pwede ring pwede ring nakilala mo tong guy na to sa pagbabakasyon mo or sa pamamasyal mo, nakilala mo to doon. Pwedeng may nakikita rin ako na malayo tong person na to sa'yo. Meron din ako nakikita dito, may nakita akong pwedeng nakasama mo to sa paglalakbay or sa pamamasyal. At meron din ako dito nakikita na yung person, yung guy, si masculine, nag-iisip siya. Kasi matagal na kayong matagal na siyang nanahimik, okay? Matagal na siyang hindi nakipag-usap sa'yo, matagal na kayong walang usapan. Tinitimbang niya yung sitwasyon kung pupunta siya sa'yo para makausap ka. Pwedeng hindi about love muna, parang gagawa lang muna siya ng way para mag-open ulit yung communication ninyong dalawa. Pwedeng mag-travel to papunta sa'yo. Kasi pwedeng tong person na to malayo. Nasa malayo siya. Pwedeng abroad. Pwedeng probinsya. Okay, ano pa yung messages na makikita natin? Para sa ating divine feminine and divine masculine natin. Oops. Legal, court, paperwork, filed. So, meron akong nakikita dito Pwedeng yung guy, pwedeng yung masculine natin, or pwedeng yung feminine natin, take what resonates, is kasal pa siya or nasa marriage pa siya. And then, tinitimbang niya yung sitwasyon. Nakikita ko na kung sino man dito yung nasa commitment pa, may kipag-divorce dun sa partner nila. Kasi pwedeng ikaw naman talaga kasi yung mahal niya. Okay? Or meron ako dito nakita na pwedeng yung iba dito sa inyo is naging asawa mo nga to and nasa process kayo ng separation or ng paghihiwalay, pagpapaanal ng kasal, annulment legal process. Pwedeng kung ikaw ang divine feminine, nasa marriage ka pa, and then nakikipaghiwalay ka sa partner mo kasi para balikan yung person mo talaga na talagang tunay mong minamahal.
Or po pwedeng may separation kay Divine Feminine and Divine Masculine. So, take what's resonate. So, ano pa ba? Ano pa yung messages? Ano yung sitwasyon na dapat marinig ni Divine Feminine and Divine Masculine sa sitwasyon nila? Meron akong nakikita dito na na stress or depressed sila. Kasi hindi nila makalimutan yung person nila. Oops. Okay. Irreconcilable differences, divorce, final. Diba? Sabi ko kanina, may iba dito na po pwedeng yung Divine Masculine natin is mahikipag-divorce doon sa partner nila ngayon. Mahikipaghiwalay. Kasi maaaring ikaw ang 9 of Cups niya. Ikaw ang, alam mo, ikaw talaga yung mahal niya. Divorce, diba? Ang katabi ng divorce, irreconcilable differences is legal. Court paperwork filed. So, po pwede dito talaga sa inyo, yung iba, po pwedeng yung Divine Feminine and Divine Masculine ang maghihiwalay. Or, yung Divine Feminine, kasal siya, pero nasa process siya ng divorce. Kasi gusto niya makasama yung person niya. Or yung Divine Masculine. So, take what's resonate, guys. Okay? So, tingnan natin. Ano ba yung mga hindi nasabi? Yung dalawa sa isa't isa, Divine Feminine, Divine Masculine. Ano yung mga hindi nyo na ipagtapat sa isa't isa? Tingnan natin, ha? I miss you. Do you? Sabi ko sa inyo nasa urge kung sino man tong person na to, Divine Feminine, Divine Masculine. Makikipaghiwalay siya kasi ikaw ang mahal niya Namimiss ka niya. Ikaw, ganun pa rin ba yung nararamdaman mo para sa kanya? Ganun din ba ang gusto mong mangyari, makabalikan kayo? Same pa rin ba yung nararamdaman mo katulad ng dati? Kasi meron akong nakikita ditong hesitation both sides kasi pwedeng ang tagal na ng separation ninyo, ang tagal nang walang action, nagkaroon na kayo ng relationship bawat isa. Kaya nga may divorce kasi meron na ditong, may nakikita ko dito, may mga ikinasal na sa iba.
Number 8 could be significant, ha? Meron ako dito po pwedeng ipinanganak ka ng September 8, August 8. I am obsessed with your body. Nako, nakakapasok kung ano man to. Kasi, hinahanap-hanap ka niya. Po pwedeng, paano ko ba i-deliver tong message? Meron ako nakikita dito na obsessed si divine masculine, male natin, kay divine feminine. Kasi, nakikita niya na siguro kung saan ka man niya nakikita, social media, or may narinig man siya sa'yo, o pwedeng yung iba sa inyo dito, divine feminine, nag-glow up, or nag-matured yung itsura, obsessed siya sa'yo, sa body. O pwedeng may nangyari na sa inyo nitong person na to. Meron din ako nakikita dito, ha. Yung iba sa inyo, po pwedeng situationship ang meron kayo at wala kayong commitment. Walang title. Po pwedeng si divine masculine is may asawa. Tapos yung mga feminine natin dito is wala. And then parang nagkaroon ng third party. O, diba? Number 2, my life started when I met you. So, malaking chance nito is siguro si divine masculine is married nga. Dull yung marriage niya or hindi na siya masaya dun sa marriage niya. Pero nung nakilala ka niya, dun ulit nagkaroon ng bagong, alam mo yon, yung dun siya ulit nagkaroon ng bagong life. Kasi nung nakilala ka niya, happy kayo, masaya kang kasama siguro, divine feminine, masaya siya sa'yo. Alam mo, may nararamdaman ako dito, sobrang pagmamahal. Sobra. Sweet kayo sa isa't isa, basta yung passionate kayo. I need more balance. So, po pwede na si divine masculine is, alam mo yun, yung hindi mapakali. Siguro kaya siya makikipag-divorce para itama kung sino man tong person na to, babae man or lalaki. Siguro kaya siya makikipag-divorce para itama yung sitwasyon ninyong dalawa. Meron ako ditong nakikita na mahilig kayong merong divine feminine, divine masculine nung kayo. Mahilig kayong mag-road trip, mahilig kayong mamasyal. Mahilig kayong mag-travel parehas. Pwedeng doon ka nga niya nakilala. Lumilipad yung cards.
So, 2 cards. Happiness is my priority. Kasi nga, 'di ba? Maaaring sa'yo nga masaya si Divine Masculine, Divine Feminine. So, siguro, kaya siya may kipag-divorce, may kipaghiwalay. Kasi nga, happiness, dun siya sa mas magiging masaya siya. At kung sino man yon is ikaw. Pentacle. Pwedeng Ace of Pentacle ito. Offer. So, meron talaga akong nakikita dito na mag-o-offer ulit to ng love sa'yo. Kasi namimiss ka niya. Hindi na siya masaya dun sa marriage niya eh. Kung nasaan man itong person na to. So, tingnan pa natin. Ano pa yung messages na dapat marinig ni Divine Feminine or Divine Masculine? Tingnan natin. Meron ako may nararamdaman ako na nag-struggle sa pagsasalita po. Pwedeng hindi makapagsalita yung guy, si Divine Masculine. Hindi niya masabi ko ano yung mga dapat niyang sabihin sa'yo. Kasi na-overwhelm siya. No. May nakikita ko dito ha. Kung nasaktan man kayo ni Divine Masculine, Divine Feminine, wag mo muna agad ibibigay yung sarili mo sa kanya ha. Kapag halimbawang nakita kayo ulit or nakipag-meet siya sa'yo tapos pumayag ka makipag-meet sa kanya, ang advice ko dito is wag mo munang ibigay yung sarili mo sa kanya kahit gaano mo siya kamahal. Kapag nag-meet kayo at kapag gusto niyang mag-make love kayo, ang sagot is no. Okay? Ipakita nyo na kayo ang prize. Okay? Hayaan nyo siyang mag-effort. Kung halimbawang sinaktan ka nito, ginosting ka nito, what I mean is, iniwanan ka at nagpakasal sa iba, or inilagay ka nito sa third party, kasi meron ako dito nakita na pwedeng sabihin niya na hiwalay na sila nung asawa niya, pwedeng niyang sabihin na hiwalay na sila nung other woman or nung third party o other man, vice versa ha, take what's resonate, para lang maging okay kayo, para alam mo yun, para ma-make love ka nyo ulit, para sigurado naman ako na alam ninyo kung ano yung tinutukoy ko. Kasi sabi dito, I am obsessed with your body. So, wag nyo munang ibibigay ang ang bataan. Divine Feminine. Pabayaan nyo siya na isolve muna kung ano yung problem na pinasok niya, o kung nasa saan man siya ngayon. Pabayaan mo muna siyang
isolve ngayon. Kahit sabihin natin na mahal mo tong person na to, Divine Feminine, pabayaan mo siya muna. Hayaan mo siyang ayusin muna yon. Okay? Tingnan pa natin. Messages para sa ating Divine Feminine and Divine Masculine. Ano ba yung dapat gawin sa mga nasa situationship, sa mga ginosting, sa mga naghiwalay, sa mga inilagay sa third party? I am in so much pain. Alam mo, meron akong nakita dito na Divine Feminine, sobra kang nasaktan dito sa person na to. Or po pwedeng si Divine Masculine is hurt right now kasi nga yung happiness is ikaw. Yung mga female natin dito. Kasi nga, yung mga hindi niya naranasan is nakuha niya or na-experience niya when he or she met you. Next card. You already know. So, pwedeng may idea ka na dito, Divine Feminine, may idea ka na nasa separation ngayon, si Divine Masculine, or may kipaghiwalay. Or meron din ako nakuha dito. So, hindi ako mag-judge dito ng person. Pwedeng, alam mo, Divine Feminine, or kung sino man yung nakikinig ngayon, alam mo na hindi okay. Si Divine Feminine. Pwedeng alam ng lalaki na hindi okay yung babae. Si Divine Feminine. Alam niya na nasaktan niya yung person. Kung nasa third party man to, alam niya na nasasaktan yung babae. Si Divine Feminine. I am in so much pain, you already know. So, pwedeng babae ang nagsasalita nito, ha? Yan ang sinasabi niya dun sa guy. Okay, tingnan pa natin. Ay, naku. Sex. Alam mo, ha? Pwedeng si Divine Masculine, hindi na siya happy doon sa pinakasalan niya. Hindi na gano'n yung kapassionate or wala nang feelings kasi Hindi na happy. Lalo na kapag alam mo na, 'di ba? Meron din ako ditong nakikita na para sa ating mga Divine Feminine,
huwag kayong papayag na ginagamit kayo ng person para sa sex or alam mo yun, para or wag mong gagamitin or wag mong ibababa yung sarili mo para lang magstay yung isang tao. Okay, kuha pa tayo ng 3 cards. 3 cards na lang. Ano pa yung messages? Messages ng ating mga viewers. Meron akong nakuha dito. Divine Feminine, ha? Kapag itong guy na to is bumalik sa inyo, gagawin nito lahat or sasabihin nito lahat para lang makuha ka ulit, okay? Pero, be more selfish. Wag munang bumigay. Kasi tandaan mo, kung sakaling sinaktan ka man itong person na to, or inilagay ka nito sa third party, kung may kasalanan man sa'yo itong person na to, tandaan ha, respect yourself. Pwedeng, meron ako dito nakikita na selfish tong person na to. Pwedeng, meron akong nakita ngayon lang ha, na kapag sa sex ikaw, tapos sa iba magko-commit. I don't know ha, I don't know. Sorry guys ha, hindi ko intended na i-trigger yung iba dito. Pero, take what's resonate lang. Ang masasabi ko lang, tayong mga babae, mahalin natin yung sarili natin. Be more selfish. Kasi, ako ha, ang mga lalaki, or kapag nakita nila na you are kind of a woman na may self-respect ka, vice versa, sa lalaki din ha. Mas ginagalang ka kasi nila. Mas nagkakaroon ka ng halaga. Kasi sabi nga nila ikaw ang nagpapakita or ikaw ang nag-guide sa ibang tao kung paano ka itrato. So, nasa sayo. Kung ipinakita mo na disrespectful ka or parang tumatanggap ka lang ng minimal effort, so may yung guy or yung girl na okay lang naman dito sa person na to, na ito lang yung effort ko na ito lang yung kaya kong ibigay sa kanya ayos lang sa kanya. She or he already know. Okay lang yon. No, hindi ganun yun 2 cards pa.
Be more selfish, respect yourself. Kahit gaano nyo kamiss tong person na to, kahit gaano nyo gusto makasama, pabayaan nyo muna siya na mag-effort. Ha? Oops. Oh, di ba? Resonated. Make he or she wait. Hindi ko naman sinabing parang paasahin ninyo or halimbawang gawin nyo rin sa kanya kung ano yung ginawa niya sa inyo. Kung ginosting ka man niya, gawin mo rin sa kanya. Hindi. Tingnan mo muna kung ano yung actions niya, kung talaga bang hiwalay na ba siya sa asawa niya. Kung talaga bang, alam mo yun, break na sila nung person niya, nung karelasyon niya. Okay? Okay. Last card. Meron ako nakikita dito. Pwede nyo i-search angel number 815 or 223. Okay? Oops. Last card. I just want space. So, meron ako nakita dito. May iba tayong mga divine feminine or ibang person na nakikinig ngayon na hindi natatanggapin yung person na to. Kung sino man to na nang-ghost or in separation nila. Meron ako nakikita dito, bottom of the deck. I can't even look at you right now. Galit. Meron ako nakita dito, baka yung mga inilagay sa third party. Meron dito akong narinig din na kasi nga sobra kang nasaktan eh. Kung sino man yung nasaktan sa relationship na to na ating binabasa ngayon. Galit. Ha? Na hindi niya magawang tingnan tong person na to. Okay? So, kung bumalik man tong person na to, para sa ating mga viewers, walang masama na kahit nasabihin sa'yo nung person na miss ka na niya, ikaw yung dahilan kung bakit siya masaya, nagpaghiwalay na siya, kasi ikaw yung happiness niya, ikaw yung priority niya na ngayon. Kung dati hindi ka niya ginawang priority, ikaw na yung priority niya ngayon. Pwedeng kaya niya sinasabi yun kasi nag-glow up ka ngayon or nagpapayat or basta meron ako nakikitang ganun. Pwedeng ang tagal ng panahon na hindi kayo nagkita ulit. Tapos nakita niya na uy, ang laki ng pinagbago niya or nag-glow up na siya or alam mo yun, sumexy na siya ngayon.
Or gumwapo na siya. Tapos yung pala, sex lang ang gusto sa'yo. Ano ba, sinabi sa'yo na sa'yo ako masaya. O kaya, pwede pangakuan ka nito ng marriage. Ako guys, naniniwala ako kung sino man yung nakikinig ngayon or viewers natin ngayon, kilala nyo kung sino tong person na to. Kung sino yung unang person na pumasok sa isip mo nung narinig mo yung mga messages at paulit-ulit na yun, yung nakikita mo sa intuition mo, siya yun. Ha? Okay. So, I hope na nag-resonate sa inyo yung messages or meron kayong nakuhang advice dito, idea, kung ano yung pinaplano ng person na ito or kung sino man sa inyo yung magte-take ng action. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo sa ating channel para ulitin ko ulit para lumaki na ang ating community. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Again, this is Leluna Tarot at magandang gabi. Bye!